Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman po ay tutukan natin ang katatapos lang na match between two legends na nagharap po sa Fisher Random or 960 ang kanilang pinaglabanan na ginanap po sa St. Louis Chess Club sa Missouri, USA. Ang pondo nila ay $144,000 US. Yun po ay mahigit 7 milyong piso sa atin. At alam natin, kilala nating pareho silang naging world champions kaya talagang tunay na legend silang dalawa at talagang marami pong nanood. 3 days po naganap ang match. 6 games na rapid, 25 minutes plus 10 seconds increment at 6 games din na blitz, 5 minutes plus 3 seconds increment. Hinati po sa taga-apat bawat araw. So 3 days po inabot yung 12 games at i-analyze po natin yung mga nagkapisakang laban per day na naganap. Ito po, simulan na kagad natin. Isang game lang po ang nagkapisakan sa day 1 out of 4 games. Ang time control po nila sa laban na ito ay 5 minutes plus 3 seconds increment at ito po yung randomized position nila. Ang tumama lang sa real chess, ito po 3 pyesa. Okay, the rest ay randomized na. Nag-E4 si Anand, E6 si Kasparov. Ayan, parang French defense ano? Pero nag-G3, ayan, para i-develop na yung pagka-fianchetto system. Pag nilagay yan sa G2, fianchetto system, no? Nag-D5 si Gary, parang French na rin talaga, oh. F4, kakaiba din yung F4, oh. Kumapture sa E4, bishop takes E4, may threat pa doon sa H7 at nag-G6. Tinakpan ang threat at para ma-develop na rin po yung fianchetto system diagonal at nag-knight C3. Bishop C6, ayun, para tapatan ng exchange, umatras lang si Anand at nag-knight E7. Bishop F2, Knight F5. Dito talaga ang challenge mga kamatsas. Paano mo maipoporma yung opening na mahawig sa real chess para swabe na. Kumbaga, marami na silang pattern nun. Dito kasi kapaan babasahin mo talaga eh. Knight D4, okay, dinoble. Bishop takes, Queen takes, at yun. Teka muna mga kamatsas, castling queen side yun. Ilalagay mo lang yung Torre dito. Pero kung online, ibabangga mo muna yung king sa rook para mag-castle queenside. Pero kung yan ay real board na, yung kagaya ng ginagamit nila, yung Torre, italon mo na lang dito. Matic na yun. Pero pag online, itouch mo yung king, ibangga mo sa Torre para yung rook lumipat doon as queenside castling. Castling kingside. Ang layo. Ang layo kung pyesa talaga hawak mo, itatalon mo lang yung king doon. Matic na. Pero pag online, bangga mo sa Torre, automatic castling kingside. Capture, and then knight F3, queen B6. Para sa akin po, ito po ay formang chess na talaga. Nakaporma na talaga, no? Hindi na siya yung parang 960 pa yung itsura. Knight E5. Gusto ni Anand na takpan yung diagonal para maputol ang pressure, pero binad mo ba ng computer? Ang gusto po dito ng computer ay G4. G4 sabay F5 babasag. Ayun, o kaya Queen E3, second line. Queen to queen. Pero balik tayo sa Knight E5. Nag-Rook D8, Queen E4. Another bad move by Anand. Na dalawang dikit ng bad moves. Dapat daw dito ay H4 tapos H5. Puro atake na sa isip ng computer no? Pero nag-Queen E4, F5, inistorbo ni Kasparov, nag-Queen E2, kinapture na po ang Knight capture at nag-Rook D4. Ang purpose po ng Rook D4 ni Kasparov ay para hindi maka-D4 mamaya. Kumbaga takpan na, and then yung Torre ililipat pa sa D-file para malakas ang baterya. At nag-Rook F4, sinalubong. Nag-Rook D8. Capture, and Rook E1, persadong depensahan at nag-C6 lang. Ayan, bagamat si Kasparov po ay retired na sa classical chess, pero tingnan nyo naman, may sipa pa rin para sa akin, talagang nandun pa rin talaga yung tira. Queen E3. Okay, hamon queen to queen, bishop G7 lang, kinapture, capture at nag-D3, nag-G5. Ayan, ang gusto ni Kasparov ay makapag-produce mamaya ng pass pawn. O kaya, gusto niya mag-G4 para hindi na makaporma yung kingside pawn structure. Maaring ganun, G4, tapos H5, H4. Pero sa computer, ang gusto ay Rook D7. Yun lang.
mabigat yung rook d7 yun. O kaya rook d8. Pinapaatras talaga. Ang lalim nun. O balik tayo sa g5 at nag-a3. Ayun, bakit naman daw nag-a3 si Anand? Dapat daw po ang logical move ay knight e2. Kapag ka umalis, halimbawa mag-rook d7 and then d4 na. Okay, tapos c3. Oo nga naman. Para matibay talaga yung pawn structure sa gitna. O, balik tayo. Pero ang ginawa a3, nag-king f7. Ayan, siguro sa isip ni Kasparov, ginamit niya yung principle na king must be active pagdating sa endgame. At nakikita ko po dito parang igagapang pa nga niyang pag ganun eh. Ayan. Pero sa computer, ang tira po ay rook d7 lang. Talagang grabe mahiwaga yung rook d7 na yun. Ano? Talagang pinapaatras lang talaga. O, balik tayo sa king f7, knight e2, rook d7, d4. Ayun na po, naihabol ni Anand yung gustong mangyari ng computer. C5 para basagin. Bagamat yan po ay libre pero pag kinapture yan may rook d5 lang. O kaya bishop takes pala, diretso na. No? Nag C3 para maintain, kinapture, and then kinapture ng pawn. Yun nga lang po ang problema, may weak d4 pawn. O imagine niyo po parang ang sarap ilagay, i-maneuver yung bishop dyan. No? Nag h5 muna, okay, para masamantala ni Kasparov yung kingside pawn storming na gagawin, ano, h4. Pero parang gusto ko yung h4 dito mga kamatsas. Parang feeling ko pag kinain-kain may knight f4 mamaya makakabungi, ano. Pero nag king c2 muna si Anand, bishop h6, king d3, nilapit niya yung king para ma-secure talaga na suportado yung d5 at dito nag g4 na. Ayun, yung g4 po kasi parang pamigil din sa rook c1 na pwedeng makapasok kasi yung tori ni Anand eh. Nag A4 muna, nakiramdam muna si Vichy at nag bishop G5. Okay, nakiramdam lang. Mag H4. Nag A5, H4 na, B4, nag A6 at dito nag rook B1 para magbe-break and then bishop to D8. Hindi makabreak kasi po may B10 sa pawn A5. So ang time control dito kitang-kita 13 seconds na lang kay Kasparov at 1 minute pa mahigit kay Anand. With 3 seconds increment po ito kaya hindi mapa-flag down kung mabilis eh. Manganganak ng segundo, yun po yung ibig sabihin ng increment ano sa mga hindi pa po kasi may mga nagtatanong ko ano yung increment. May ganun mga beginner siguro na nanonood sa atin. So knight c3, ang purpose po niyan ay magda knight a4, knight c5, yan ang nakikita ko. At nag king g6. May papagapang na po pwedeng mag-sacrifice sa king f5. May ganung naiisip si Kasparov, ano? Knight a4, ayan na nga po, itutuloy na yung lundag dyan. Inabangan ni Gary at talagang tinuloy ni Anand. Capture at nag f4. Ayan na nga po, yung pambihirang technique sa endgame na talagang sa level po nila Kasparov, nako po, normal na normal yan. Sabi nga ng coach ko noon, basta world champion, mabigat yan. Sabi ng coach ko noon, basta naging world champion, iba ang pundasyon yan. Totoo po yun mga kamantsas, naniniwala ako sa coach ko na kapag talaga world champion, iba yung pinagdaan ng pundasyon yan. Yan sacrifice, sabay ganun, no? O tipong nagpalamang ng isang pawn pero grabe, super active naman yung king ni Kasparov. And then rook g7, the purpose is to play g3. Nag-rook G1, inabangan ni Anand. Nag-rook G8, tumempo muna. Ayun, nag-rook B1, tiniret ang B7, and then rook G7. Dini 5 ni Vichy. Kumbaga siya talaga yung nag-initiate na ayaw niya ng tabla. Siguro nakikita niya yung time ni Kasparov medyo kulang na. So nag-rook B6. Ay, nako, threatening matcha sa F6. Ayun, nag-G4 para may pasingaw. Nag-king F3, aray ko, threatening matches pa rin. And then nag-rook G6. Okay, para anuhin na yan, pigilan. Kinapture, ayun, doon nadali si Anand. Considered blunder ratios yan, no? Dapat daw po ang tira lamang ay simpleng HG3 lang. HG3 lang pala para ma-equalize. Pero kain, HG3 ang mabigat. Ito hindi nakita ni... Ano pong tira yon? Sige nga po mga kamatsas. Na malikmata si Anand. Di niya napansin yung simpleng tira na yon. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe, hindi napansin ni Anand. May H3 lang pala.
Napakalayo pala ng outside pass pawns, magkalayo. Nasa isip lang siguro ni Anand, kainin ito pag nag D4, King F3, pasok pa rin sa rule of square, habol pa rin. Kaso pag H3, yun lang ang mabigat. May ganun, no? Paano aabutan yan? Check, ganon. Ayun, no? Ang bilis. At nag-resign po dito si Anand. Grabe si Kasparov, ano? Nakatricks pa sa endgame. O bakit po nag-resign? Kasi po pagka gumanito, syempre ganun lang muna pagka gumanon, gaganon na. O tapos pag gumanyan, may H1, and then check pa, and then pagkakataon na ng queen, after that na ubusin ang mga pawns na yan. Okay, sa day 1 po, ang score nila ay 2.5, 1.5 in favor of Garry Kasparov. Day 2 naman tayo napisakan. White naman dito si Kasparov, black si Anand, at this time medyo rumble po yung kanilang time control. Ano? Ngayon rapid naman. Parang nirarumble nila yung time control. 25 minutes plus 10 seconds increment, at ito po ang randomized position nila. Ang tumama sa chess ay tore, yung knight, yun lang, dalawa lang. Randomized na lahat. Okay po. Nag-E4 si Garry at nag-E6 si Vichy. Naku, French defense na naman to. D4, D5, kinapture ang D5. Ayan, kumbaga sa chess, exchange variation ng French to. At nag-C3 para bigyan buhay na ang bishop. Nag-C6 din, ganun din naman. Bishop D2, Bishop D7, Rook E1. Aba, kinontrol kagad ang E-file. Tinapatan ni Vichy. Kinapture, capture, exchange kagad. Nag-G3 para makalabas na yung queen. G6 din ni Anand. Parang nangungopia ng opening si Anand. Bishop C2, nag-Bishop D6. Kala ko gaganon pa rin. Nag-castling na po. Again, kung pyesa ang hawak natin, real piece, lagay lang ang tore dyan. Pero kung online, ibangga natin yung king sa tore. I-touch natin para mag-castling queen side. Ganon din naman po ang ginawa ni Anand. At nag-Rook E1, Bishop D7, Knight F3, and then nag-F6 to protect the E5 and G5 squares. At nag-Knight E3, nag-Bishop E6. Grabe, may mga paislog-islog silang forma. Pero para sa akin po, itong posisyon na to ay real chess na. O, kumbaga parang madali na eh. Wala nang masyadong rumble. Parang ano na to. Kumbaga by principle of developments na lang ang applyan. Ano, ina-apply. Knight H6, pupunta doon. Bishop F4, tinapatan. Knight F7, kinain, kain, and then Knight F4, threat ang bishop. Nag-Bishop G4, threat ang knight. Knight D2, Queen F7, Knight D3. Okay, hanap-hanap ng butas-butas si Kasparov. At nag-Rook E8, Knight C5, Knight D7, Knight B3. Grabe yung mga yokababs ni Garry. Bishop F5, okay, tapat ng exchange. Mahilig makipag-exchange si Anand, no? Knight C5, at nag-Queen F7, iwas, at nag-Bishop D1. Umiwas muna din, mag-G4 ba? Exchange na, G5, okay, at nag-G4 na nga. Nag-Bishop G6, at itong F4. Yan ang legend move. Diyan ako mahanga sa mga ganyan. Sacrifice pero pag kinain, madali lang pong mabawi. Pero, kaya in F4 para additional space na magawa. Nag-B6, threat muna sa knight. In F5, ayon, na bad move si Garry. At ang oras po dito, kapansin-pansin, 49 seconds na lang kay Garry. At 2 minuto pa mahigit kay Vichy. So F5, dapat daw po ang tira dito ay simple knight B3. Bakit kaya ayaw mag-simple knight B3 ni Kasparov, no? Nag-F5 sumabay, kinapture, good move, capture, B takes C5, D takes C5, Knight E4, at dito po mga kamatsas, no? Pag Knight E4, tumira ng C4. Pag C4, ang nakalagay dito, white won. Ano nangyari? Ano kaya nangyari dito? Medyo controversial tong position na to, no? Actually, losing nga si Kasparov pero nanalo si Kasparov dito. Ano kaya? Imbestigahan nyo nga mga kamatsas, tulungan nyo po kung mag-investigate. Ano ba nangyari sa game na to? Na-flag down ba si Anand? At yung oras niya, meron pang, bagamat may nakikita tayong oras dito pero technically wala na yan. Meron kasing ganun may oras pero flag down sa real board na pinaglabanan nila, di natin alam. Nakalagay po dito, Kasparov won. Okay? So,
Meron pa tayong i-analyze mga kamatsas. So ito yung game na nanalo pa rin si Kasparov. Talon tayo sa game number 7. Kasi after na manalo si Kasparov sa game 5, game 6 tabla. So ito po game number 7. White pa rin si Kasparov. Nag C4. By the way, ito po yung randomized position nila. Pareho lang. Halos pareho lang pala, no? Isa lang pinaglabanan. Nag C6. Parang karo ka naman ito, no? O papunta sa Slav kasi nag C4 English opening. D4, D5, Slav defense na po. Hindi pala karukan. Slav. Kumapture, exchange Slav yan sa real chess. Capture and then bishop to D3, develop na. Bishop C7, knight F3, nag E6, bishop B4, okay, threat yung knight, umalis yung knight. Nag E3, para walang lundag ng knight. Knight E7 develop, knight D2, knight C6 tineret muna ang bishop, bishop A3 at tinapatan ng exchange. Yun ang napansin ko kay Anand, no? Mahilig siya makipag-exchange ng pyesa kay Gary. So ito po ay bad move. Ang gusto ng computer dito ay E5, break na kagad sa sentro. Basagi na kagad. O kaya F6. Yan, pero nag bishop D6, capture at ayun. Ang layo from king C1, tinat sa tore, boom, kingside castling. At nag queenside castling naman. Okay? Nag H4 para manggigipit si Gary ng space sa kingside at nag F6. Queen H2, sinilip muna yung tore. Knight E7 para hindi na matempo ng atake. Rook C1, pressure sa king. Umilag. E4, binirake po kagad pero bad move ang binigay ng computer. Ang gusto po ng computer ay simple A3 and then B4 plan. Yan. Pero nag E4, King A8, E5, at dito ay nag Rook D7, di mo na kinapture. Nag Knight B3 para pupuntahan ng atake yung tore. Nag Rook C7, blunderacious po ang ginawa dito ni Anand at sinimplihan lang po ng boom capture. Ayun, nakasilip doon sa tore. Aray ko, iyakan time. Resign po si Anand kasi nakabitin pa yung knight at the same time. Laglag ang isang pyesa talaga, maliwanag. So dito po ang naging score nila sa day 2, dalawang tabla, dalawang panalo si Kasparov. 3-1. Talagang matindi si Gary, ano? Dito naman po tayo sa mga nagkapisakang laban sa day 3. Talo na tayo dito sa game number 10 mga kamatsas kasi tabla yung game, yung ibang games tabla na eh. So dito po sa game 10, white si Kasparov ulit, black si Anand, nag B3. Ito naman po yung kanilang randomized position. Ang itinama namang pwestuhan sa real chess, yung king, yung knight, yung bishop. 4 na pyesa ang tinamaan. Yung iba, naka-randomize na. Okay po, nag-B3 muna si Kasparov para bigyan ng buhay ang queen. Nag-B6, ganun din si Anand. Nag-F4, parang bird's opening to sa real chess, oh. Nag-D5, knight F2, C5. Ganda ng sentro ni Anand. Nag-E3, knight C6, bishop B2, knight G6, at nag-knight C3, develop, D4. Ayan na. Nagparamdam kagad si Anand ng gigil. Kumbaga, sumusobra ka na Gary ng kaka-score mo. Ako naman, kung makaka-score. Knight E2. Ayan, parang mauobliga yatang mag-react yung pawn na yan kasi, ini-5 pa rin. Good move by Anand. At kinapture, Knight B4. Ayun, tineret muna yung pawn sa C2 pero na-bad movean. Dapat daw po, ang tira ay Bishop E7 lamang. Aray ko. Napakalalim ng tira na yan. Bakit yan? Pag kinain to, sabay kakaslingan lang, wala, malabong makita. Napakahirap nun. Knight B4, abot tanaw pa ng human eye. Siyempre may threat. Nag-castling queenside lang. Again, touch the rook, castling queenside. Kumapture sa E3, capture at capture, and then nag-bishop E7. Kumbaga dito, sa analysis ni Anand, may double pawn naman si Kasparov kaya mahina pa rin yung pawn structure. Especially yung E3. Nag-A3, paalis sa knight, bumalik, knight F4. Bakit hindi bawiin ito? Hindi pala pwede mabawi. Nakapatong nga pala yung reyna at bishop. Kompleto pala depensa ng pawn E5. Capture nga lang, nawala na yung double pawn ni Kasparov. Castling and then nag-bishop D3. Aray ko, klarong isang pawn ang lamang dito ni Kasparov.
Rook D8, Knight E3, Knight D4, and then kinapture na po. Simplify, capture, Knight C4. At nag-Queen C6, nag-King B2. B5, atake, Knight D6. Good move by Kasparov. Kumbaga parang nagpaka-practical na lang siya na ibalik yung isang pawn na lamang and then para mabungi na rin yung pagka-bishop pair pag na-exchange. Kinapture, capture, capture, and then Queen E1. Ayun. Grabe ang realization ng mga legends, ano? Ni Kasparov, oh. Kumbaga parang para mapayapa yung isip niya, binalik niya yung isang pawn, payapa na. Capture dyan, and then nag-Queen E7 muna, atake sa torre, Queen D6 palit. Ayun, kinapture yung A7. So, Bishop D7, and then Rook E1, G6, G3 muna kasi nakatret yung pawn, King G7, Rook E4 para kukuhanin naman yung pawn, binadmoban, dapat daw pawn tira ay B4. Ayun pala mga teknikan dito. Natututo rin ako ng mga positional na dapat makuha natin . Rook E4, Bishop C6, okay, para makumpleto rin ng depensa. Rook E7, tineret ang pawn. Rook D7, another bad move by Anand. Dapat daw pawn tira ay Bishop D7. O yan, para matakpan yung pagkakatret sa F7. So nag-Rook D7, kinapture, capture, and Queen B7, yun lang. Mukhang umiislog-islog si Kasparov dito. Bishop C6, umiislog. May bishop takes na paparating. Queen D5, obligado para masuportahan yung pawn. At nag-B4 na. H5, Queen C5. Ayun, hamon. Dinaanan ni Kasparov sa matinding endgame technique. What a nice game. What a nice move. Kasi po pag kinapture-capture, lalapit yung king. Imagine niyo babagsak yung pawn B5. Grabe nakita. Obligadong umiwas talaga. At nag-H4 para ma-fix na ng king side yung pwedeng gawing marcha ni Anand. Gusto niya mag-produce ng pass pawns. F6, A4. Ayun na. Break na para gaganon. Capture, King A3, F5, B5, Bishop E4 at nag-B6. Napakabilis. Napakatuli ng pass pawn ni Kasparov. Bishop C6 and then nag-Queen E5 checking H7, Queen C7, Queen to Queen at dito po nag-resign na si Anand. Grabe, no? Grabe, sinisimplihan lang ni Kasparov ba? Ang lupit pa rin ng mga ideas ni Kasparov talaga. Bakit po nag-resign? Kasi unang-una, pag di pumalag ang black, kakapture yan and then yung B7, unstoppable promotion. Pag naman kinapture, capture and then Bishop B7 para di makapromote, magki-king takes lang po. And then, no worries about sa panggugulo, bantay sarado ng 2 pawns ang 3 pawns na yan. And then ito na po yung paparating, followed with Bishop A6. Ubos talaga si Anand. Grabe! At ito naman po yung kanilang sunod na pisakan sa last day. Last 2 games po mga kamatsas, White naman dito si Anand, nag C4, English opening, kumbaga sa real chess. Nag B6 si Kasparov, D4, E6, Knight G3 at nag Bishop B7, F3 para masangga muna yung malakas na control ng Bishop. Nag F5, pinigil kagad ni Kasparov para hindi maka E4 ng buong buo. Knight C3, Bishop B4. Todo-todo ang pamigil ni Kasparov, wag lang maka E4 ng solid ang puti. At nag E3 na lang. Knight G6. Okay, maagang binad mo ba ng tira ni Gary? Dapat daw pawn tira ay kainin na. Kain-kain sabay castling. Oh, okay, para ma-double pawn. Pero nag Knight G6, Bishop E2, castling at capture D6 and then nag Bishop D3. Ayan, dito po ay halos kahawig na po ng real chess. Kahawig ng Queen's Indian or may pagka-Nimso Indian yung nangyaring laban sa real chess, Knight C6, nag F4. Ayan, kasi iniisip ni Anand baka mamaya bumira na naman si Kasparov ng break dyan. So, in F4 muna, Knight A5. Yun nga lang, kahit papano, nabukas ang diagonal. Nag D5. Ayan na. Mukhang galit na talaga si Anand. Sobra ka na, Kasparov. Ang dami mo ng panalo. Bigyan mo naman ako ng isa. Kinapture na yung pawn sa F5. Capture. And then, nag-Queen B1. Rook E8. Threat ang pawn. Capture, and then Queen takes G6. Queen D8. Kasi may Knight F5 pong paparating . Very crucial itong Knight F5. Hindi kasi makain to . Kain-kain, meron po kasing ganito . Yan threat ang torre, may pamatyas, obligado, iko-quality down na lang yan. Wala na.
lugi ang black. Kaya ginawa ni Kasparov, nag Queen D8, Knight H5, Queen E7, F5 threatening, F6, at nag Queen F7, ayun. Ayan na naman ang exchange idea. Andito na naman yung, sa bagay, si Anand nga pala yun, sorry po. Kasparov na nga pala ito. And ang tira daw po dito ay Knight E5. Pambuwag, pangpalayas ng Queen dyan, ano? Pero Queen F7, Queen G5, good move by Anand. Rook E5, Rook D4, ayun, magsuswitch, May mga ganon, o kaya Rook H4, Queen E7, hamon na naman Queen to Queen, Queen G6 ilag, Queen F7, Queen G4 na, Bishop C8, ayun, para kontiryahin talaga yung Pawn F5. Nag-Rook D4, extra support, nag-C5. Ayun, yun nga lang, bad move na naman, dapat daw po is Rook E4 ang tira. Isabay na palang ganon, ano? Oo nga, kain, may ganon, ano? C5 ang ginawa, and then Queen G5, nag-Queen E7 si Kasparov, another bad move. At dito po talagang wala na. Talagang bumigay na yung nerve ni Kasparov. Dapat daw po ang tira is Bishop D7. Islog lang muna. Pero nag-Queen E7, ayun na good move ban mga kamatsas. Boom, F6 by Anand. Good move. So threat yung Queen. Kinapture ang Queen pero may bawi doon. Kumapture pero may Queen. Aray. Resign si Kasparov. Dito po kasi kung hindi niya kakainin, gaganon, wala na rin. May ganon na rin, diretso na rin, talo na rin talaga. Nakapisa din po si Anand. Nakapisa, mukhang pinagbigyan lang ni Kasparov ba? O ito po yung pinaka last game nila sa last day na ito. Game 12, white naman si Kasparov in a blitz game. Nag B3, C5 si Anand, E3, D5, Bishop B2, Knight C6, Bishop B5, okay. Pressure kagad, nag F6 para mag-E5, in F4. Parang na-reverse lang, ano? O, di ba kanina ayaw ni Kasparov mapa E5 yung umapa E4 kanina yung puti? Parang ni-reverse lang Parang kanina lang din na idea. Pero ang best move daw po dito ay C4. Basag na according to Stockfish. O, pero Kasparov played F4 at nag-Knight G6, Knight F2, develop E6, Knight C3, Bishop D7, F5 binasag ni Gary, capture, and then para makuha yon may lundag sa C7 at nag-castling queenside. Very nice castling, no? Naitago pa yung king at the same time, wala pang lundag doon at nag-castling queenside din. Queen B8, saan pupunta yan? Gaganon. Nag-G3, threat pala yung pawn, sorry. Kaya nag-G3 si Kasparov, Bishop D6 si Anand, and nag-D4, break na sa gitna. Rook E8, tineret muna or pineresure muna yung weak pawn. King B1, prophylactic lang si Kasparov. At nag-Knight B4. Ayun, hinamo na yung pampaalis sa Knight. Kinapture muna, capture sa C5. At kumapture dito. O kasi may bawi din naman. Nahanging pa yung Knight sa F2. Pero binad mo ban ang taktikang ginawa ni Kasparov? Dapat daw po is simple Bishop takes C5 lang. Okay, pero nag-Bishop takes G3, kinain, kain, and then kain. Okay? Oo nga. Kala ko lamang ng isang pyesa capture, ayan na po, walis-walisan na. Nag-Knight D3 si Kasparov, depensa, bad move na naman. Dapat daw po ang tira ay Bishop C1. Para may threat din doon. Oo. Pero nag-Knight D3, Queen takes H2, A4 para makatakas na yung king pag niratrat ng check sa ilalim, pero another bad move. Bishop C1 pa rin po ang pinapatira ng computer. A4, Knight F4, hamon in exchange, and then King A2, kinapture yung pawn. Binigay na talaga ni Kasparov yan. Makawala lang yung queen. Queen H1, threatening, Queen takes B7, Queen E4, yun lang, may pangsangga. Queen takes H7, and then Bishop E5. Rook E7, ayun po mga kamatsas, no? Nag-blunderacious dito si Kasparov, pero hindi ko pa rin po makita bakit blunder. Bakit kaya? Isipin ko lang mga kamatsas, bago ko tingnan sa computer engine. Parang hindi naman blunder hindi halatang blunder no? Kain. Ay oo, simple lang pala mga kamatsas, simple lang. Baliwala yung pin kasi kakainin lang. Oo, nakita ko na kain sabay, ay ganon. Ang nasa isip ko ito, tama ba? Queen E2.
Queen E2, threatening matchas. Kaso, ang nasa isip ko ito lang eh. Kaso, check muna doon. Kasi pag nakipag-exchange capture, talo sa king and pawn ending ang puti, syempre. Pero check muna dito, king D7, tapos pag king takes B2, then queen E5 check. Medyo malayo-layo pa, no? Tapos F4. Pero winning pa rin ang black dyan. Pero ang pinaka-perfect move ay dito lang pala. Pag chumek doon, gaganon lang. Mauubusan ba ng check? Mauubusan ng check. Pero ginawa dito, nag-queen G2 si Kasparov. Si Anand pala, sorry. Check, ganon, check, ganon, check. Ayun, na-blunder na naman. Kung sa bagay, 17 seconds na lang si Kasparov. Ang correct play po para draw wish ay queen E7 check. So mahirap na pong makita yung accurate play talaga nito pagka ganito. Check, gumanon, check, ganon, check, harang, kumain, queen D5. Ayun, hindi na rin tamaan ni Anand yung tamang queen G2 lang daw ang correct ko. Queen G2. Gumanon, check ulit. Nag-bishop C1, blunder. Bakit nag-blunder? At dito po, wala nang oras si Kasparov. Wala nang oras, pero blunder pa rin. Bakit ba? Bakit nag-blunder? May queen D4. Ayun, gaganon. Oo nga, no? So may mga sundot-sundot na mga check-check sa ilalim. Bagamat natalo si Kasparov sa sa last 2 games, ito po ang naging score nila mga kamatsas. Day 1 is 1.5, 2.5. Dito, 2.6, 7.5, 4.5. So lumalabas parang 13-11. So in favor of Kasparov. Grabe, no? Retired na si Kasparov pero kumikita pa rin. Ang laki pa rin ng kita. ₱1,000,000 pa rin pag tinumbas, ano? Okay, yan po ang kanilang The Legends Clutch Chess Match. Kasparov and Anand. At abang po tayo mamaya na magiging resulta ng laro ni Jamaica especially Jamaica, nasa top kasi siya, no? Konti na lang at potential World Youth Champion siya. Under 14, buong mundo yun mga kamatsas. Abangan po natin ang magiging resulta. Aantabayanan po natin yan at i-analyze. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.